Ephesians chapter 3 verse 17. JMNT, to inhabit, dwell down in, take up permanent abode in, the Christ, or to house the Anointed One, or to make a house in the sphere of the anointing, through the faith and by means of the trust within your hearts, being folks having been rooted, or having taken root, and now established and placed on a foundation within the midst of and in union with love, or having been grounded and rendered firm, centered in love and unambiguous acceptance. Ephesians 3:14-21 is a prayer from Paul on behalf of the Christians of Ephesus. This prayer begins a transition from the first half of his letter, focused on doctrinal ideas, to the second half, where those ideas are put into practice. The natural theme for this transition is an appeal for spiritual strength from God. In particular, Paul asks God to help the Ephesians exhibit a faith which goes beyond knowledge, doctrine, into action, application. In today's message, Brother Jun Macapobri took his message found in the book of Ephesians. It tackles about the relationship of Christ to the believers in relation to mystical union, the meaning of the word subsist that was mentioned in Colossians 1:17, and the fifth division of the personality and power of Christ, according to the Biblical Illustrator commentary. Ephesians chapter 3 wraps up Paul's doctrinal teaching and introduces its practical application. Paul refers to both his imprisonment and to his spiritual calling. This calling includes proclaiming the fact that all people, Jew and Gentile, can now be part of the same spiritual family. Paul also prays for the spiritual strength of the Ephesian church as he prepares to explain how knowledge about Christ should translate into living for Christ. Kung imo ang JEMT aton lantawon, makita naton ri ang word nga inhabit. Dwell down in. Take up permanent abode in. Ito sis nga, imo makita iya. Gusto sa Ginoo nga permanente ang imo pagtapik sa Ginoo. Everybody say amen. Hindi kay buhi, tapik, buhi, tapik. May mga kaysa kuna, nakaagi man ko panghigot manok. May pagka sugarol man ta sang una. Isa sa mga eksperto sa panghigot sing manok nagsiling sa sakon. Noy, kung gusto ka nga ang imo manok makabuno, himu agid nga kung manghigot ka, higti na lang pagkatustari. Hindi kay higtan mo, buyan, higtan, buyan. Kay hindi na isakto magsagod sa manok. Ang word rin nga ginhambal, permanente ang imo pagtapik sa Diyos. Amo ning requirement sa Diyos aton. Hindi kay musimba ka, hindi. Simba, hindi. Hindi na amo. Nagpaintindi nga, hindi na amo. Hindi kay gitawag ya ang imo pagpangamuyo, pangamuyo hindi, puasa hindi, imo makita pasalamat usahay o hindi, kundi permanente gid kay gusto ang Ginoo nga magtapi kasi nga hindi ka magbuhi sa iya. Palakpakan na to na Ginoo sini. Ang kanta gaina, di ka kabuhi. Pero, imo basahon ang Biblia, kung ikaw gid mo buhi, imo makita sa tunga sa gitawag pag-uyat sa Ginoo sa imo, may free will ka pa sa pagbuhi. Pero ang kanami sa tanan, kung ang Ginoo ya mag-uyat sa imo,
subong kahugot ang iya pag-uyat sa imo, kag dahil uyatan po nimo siya, amo na'y tuod nga mystical unity. Kag dahil kung imo lang taon na to dire, imo makita paagi sa pagtuo by means of trust within your heart, being folks having been rooted. Entonces, ang pagtuo mo sa Ginoo, amo nang gitog pamaagi nga ang ma-appropriate mo, makuha mo ang mga butang nga diin giaman sa imo gitapikan. Palagpakan na to na Ginoo. Siling pa niya, ang imo gitapikan and by him all things subsist or are sustained. Ano ning word nga subsist? To keep oneself alive. Kung magtapi ka sa Ginoo yan, buhiun ka gid niya. Palakpakan na to na Ginoo. Hindi ka niya pagpabayaan. Especially on men that provide. Siling pa sa Webster Encyclopedic Dictionary Canadian Edition. Imo makita, to keep oneself alive. Ito sis kung magpabilin ka siya, obligado siya sa pagsagod sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Sa ang anak nga, ang prodigal son, way pa siya nagpalagyo sa presensya sa iya, may tanan nga butang iya gin-enjoy. Palakpakan na to na Ginoo. Tanan. Hindi ka kabasa nga gigutom siya. Hindi ka kabasa nga nagkaon siya damog dira sa balay siya may. Hindi ka kabasa nga din gipaubra siya. Hindi siya pareha siya magulang nga nag-upod sa mga ulipon dito, nagbakiro sa sapat. Pero sa dira nga nagpalayo siya. Anong natabo? Ang tanan nga benepisyo nga iya gin-enjoy sa dira pa sa si amay, tanan na purpit, tanan na dula, kag tanan imo makita nagresulta sa misery. Pero ang pinakanami sa iya, sa dito na siya nagkaon na siya sing damog. Nag-upod na siya sa baboy. Way na siya maayo nga kahimtangan. Nagbalik ang maayo nga pangisip sa iya. Naumpawan siya. May realization sa iya. Nga diin, kanami sa akong pagkabuhi dito sa akong amay. Kanami sa mga butang akong gin-enjoy dito sa akong amay. Dayon, nagtindog siya ka, nagsiling siya, mabalik ko sa akong amay. Mabalik ko dito. Ang pinakanami kay imo makita, ang iya pagbalik hindi kondisyonal. Siling pa niya, amay, nagbalik ko. Hindi na ko tawga nga anak mo. Giubos ko na ang imo ginhatag sa akon subong nga anak. Magpaulipon na lang ko. Maupod na ko sa mga sulugoon. Basta makakaon lang ko. Galing kay ang amay siya do ka maluluyo. Saga palapit pa siya. Siling ang iamay. Ari na ang akon anak nga napatay pero nabuhi liwat. Palagpakan natin. Kwaa ang kwaa ninyo ang iyang gikinanglan. Bayui siya. Singsingi siya. Hatagan siya sa tanan nga wala dira sa iya. Kagdayon, masilibrar ta. Ito kay ang akon anak nga patay nabuhi liwat. Utod kagabyan kung mabatyagan ganin naton nga daw naglayo ta sa Ginoo. Isa lang ang solusyon. Mabalik ta sa Ginoo. Wala pagkan naton na nga, ara lang sa Ginoo ni nga butang. To keep oneself alive, especially on means that provide. Kung imo tan-awon dere, imo makita yan. Sa bersikulong aton ginbasa,
Lain-lain nga translasyon. May nag-translate, unite in Him. Dira kay Kristo Jesus, may pag-isa. Nga may pag-isa. Tungo kay sa dira nga si Kristo Jesus, magtapi ka siya kag magdawat ka sa iya, ang amay kag ikaw, gin-isa ka mo niya. Palakpakan na ito na Ginoo. Nagpaintindi nga pagdupan niya sa krus. Kung imo lang ito, pagdupan niya sa krus. Kung ibutang ta sa iya tuo, sa iya to ang posisyon sa Dios nga amay. Kag sa iya wala, kita ni nga magkasasala. Sa pagdupan niya, iya ginuyatan ng amay. Kag ginuyatan ta nga magkasasala. Kag ginisa ta sa iya presensya. Palpakan na ito na Ginoo. Ang makasasala nga amo kita, ang salawayon nga amo kita, kag ang Diyos siya nga matarong kag balaan, ginisa kita sa iya. Amo na nga si Apostol Paul sa Pauline Epistle, tungod kay siya ang gitawag may high revelation. Siling pa niya, unite. In Jesus, we are united. Unite in Him. Ikaduha may translation nga established by Him. Sa dira nga uyatan mag-isa ka mo kag sa Dios paagi kay Kristo Jesus, i-establish ka mo nga din imo ma-establisar ka mo ang inyo relasyon. Ang naakig nga amay sa imo tungod sa aton pagkamakasasala kung ara ta kay Kristo Jesus, hindi na ni siya maakig sa aton tungod kay may nahimo siya para sa imo kag may nahimo siya para sa amay. Palpakan na to na Ginoo. Kagato na nakita pirmi na to gakabati ta sa sibinsing. Amay patawara sila kay sila kahibalo sa ila nahimo. Nagpaintindi nga sa dira nga maisa ka kay Kristo Jesus, i-establish niya ang matuod nga kapatawaran sa imo kabuhi. Palakpakan na to na Ginoo. Held together, consist in Him. Pirti katahom nga translation. Kag dahil ini nga translation, imo makita ang pinakatawag, through Him, the universe is a harmonious whole. Wow! Katahom nga translation. Through Him, the universe is a harmonious whole. Abi mo lang, kung imo makita iya ang mga Buddhist kag ang mga gitawag ang mga holy men sa Hindu, nagapati sila nga ang universe siya may ara gitawag frequency, may ara energy, may ara vibration. Kag amo na nga gitawag nagadalagan sa universe. Na kung matap mo na, amo na nga mga pungso ya, imo makita ya, dito sa gitawag sa tagom, iko nga ang giliwat man ka mga dagko nga mga structure, di pero gipangliwat ni. Kay sa dira nga Chinese na ang mayor, gi-arrange. Gipapungsoy ang tagom kag dan gi-arrange di into nga party ang isakto nga butanganan. Pero kita ya lain, labaw ta sa Hindu, labaw ta sa Buddhist, tungo kay sila gatuon sa frequency, gatuon sa vibration, gatuon sa energy. Pero kita nga tong gitapikan amo ang tag-iya sa tanan nga mga butang. He is before all, and in Him all things subsist. Para tungod siya, nabuhi ang tanan ng mga butang. Kung imo makita, maglantaw ka sa dagat, nga may buhi madyapon ng isda, bisag giaryahan ni cyanide, bisan gidilamita. Bisan dilamitahon pa na, bisan cyanide pa na. Tukay, hindi mapatay sa cyanide kag dilamita ang nagsagod sina nga mo si Kristo Jesus. Everybody say, basahon naton, sa iya mismo, makita ang gahom sang Dios nga nagasilak. Wow.
It refers to the Son of God. Kag kung ano ang Diyos, mas kugunta, sa iya mismo, makita ang gahom sang Diyos nga nagasilak. Kag kung ano ang Diyos, amuman siya. Palapakan naton ang amuman siya. He is the very image and likeness of God. The fullness of the Godhead dwells bodily in the person of Christ. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na, kung imo lang taon niya, kung imo makita, kung imo lang taon sa gitawag niya, He came from the bosom of the Father. Kung sa Tagalog, bala na, halin siya sa sinapupunan sa amay. Ito sis, kung halin siya sa amay, kaswito siya kung sino ang amay. Palakpakan na ito ng gini. Amo na nga nagsiting siya, ako ang dalan kamatuuran kakabuhi, ay sing bisan isa nga makalambot sa amay kundi pagi sa akon. Tukay, imo makita, kag kung ano ang Diyos, amo man siya. Siya, aton basahon, siya amo ang nagbuot sang tanan nga butang sa bugos nga kalibutan. Pinaagi sa makagagahom nga pulong. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga, sa fasting and prayer ang mga speaker, may i-distribute ko nga imo makita iya nga notes nga hindi mo pagtratakon ang pulong sa Dios nga pareha sa hiligaynon, pareha history book, pareha sa gitog mga magasin nga Newsweek kag Time magazine. Tukay la ini kinaiya ni Kristo Jesus nga ginsulat. Palpakan na ito na Ginoo. Amo ni ang Biblia. Kag dayon imo makita iya. Anong hambal? Pagkatapos nga malimpyuhan niya kita sa aton mga sala. Wow. Mas gugunta. Pagkatapos nga malimpyuhan niya kita sa aton mga sala. Tiyan mo lang na. Sadra magtapik ka sa iya, hindi ka matingala, limpyuhan ka ginya sa imo sala. Palakpakan na ito na Ginoo. Kag dayon, nagpungko siya sa tuosang makagahong nga Diyos dito sa langit. Wow. Amo na nga kung padayonon ta, kung imo lang taon, by Him all things subsist or are sustained. The meaning is that they are kept in the present state. Wow. Iya ka, mintinahon sa presente mo nga kahintangan. Nagpaintindi kung gipakaon ka karon, hindi ka magkabalaka nga, hindi ka pakaunon was. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung gipakaon ka buwas, hindi ka magkabalaka nga, hindi ka niya pakaunon sa dason buwas. Tungod kay imo makita, the meaning is that they are kept in the present state. Their existence, pasahon na ton. Their existence, order, and arrangement are continued by His power. Palakpakan na to na Ginoo. If, naari na, if unsupported by Him, kung siya magpawala, hindi siya magsuportar sa imo, hindi niya suportaron ang kreasyon nga diin, ginbutang dira sa gitawag mga bituon sa kalangitan, ginbutang dira. If unsupported by Him, they would pull into disorder or sunk to nothing. Wow. Kundi hindi siya magpamaya siya. Ining gravity ya, guba ni. Ining balaod ya nga din imo makita iya nga may kinutuban ang dagat nga hindi nakatabok diri sa duta. Ma-disorder ni. Ang nagpugong sini, amo ang personalidad nga amo ang anak sa buhi nga Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Dayon, kung imo tan-awon din, let's go. Christ not only creates, but maintains. Hindi lang siya kay, ga-create siya, kundi iya ka maintinahon. Kag dayon, kung imo lang taon niya, ikaw ya, sa pagkataon nimo, nagsulod ka, sa gitawag yung material creation.
Sa dira nga ikaw ma-born again, kag magdawat kay Kristo Jesus, nagsulod ka sa spiritual nga kreasyon. Kung gipakaon ka sa Ginoo sa panahon nga gin-create ka sa material nga mga butang, kag ginpakaon ang imo material body, sa gitog natural nga creation nga siya ang nag-maintain, how much more nga diin may gitog attachment ka na spiritual. Kag dayon imo makita ining attachment spiritual, Christ not only creates but maintains in continuous stability and productiveness. Nothing is left empty in His presence. Pagpagan na ito na Ginoo sini. Kung ara ka sa presensya sa Diyos, hindi ka wala-wala. Kinamahibalutas ini amo kita nangamuyo kita wisdom ang tani nga hindi tan magdinangag tungod kay ang opposite sa wisdom, foolishness, negligence, laziness. Nan. He is the giver and the sustainer of life. Palapakan na to na Ginoo. Wow. Basaha bala nyo ang bilog na Kolosas. Do apat na chapter mo kung may kuno. Pero you will be amazed to discover who Jesus is. May isa ka gitawag ya differ life nga diin ginpakanta siya. Siyado katahom sa iya kanta. Iya gin motivate ang namati siya kanta. Abi mo lang iya kanta. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Kung nalipat sina, muna nga tuno, everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Sling pa niya, He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Kinalang mahibaluta. Sino si Jesus? Amo na ba silang tanga? Ang langin waay-waay ko. Hindi ka manginwaay-waay. Tukiyara si Jesus. Papakan na ito na Ginoo sila. Amo na kung imo lang taon diri kung magpadayon ta, imo makita ya, makita na tundre, the Bible Illustrator Commentary. The Bible Illustrator Commentary. Nga, ara na sa aton gamay nga library. The whole chapter 1 sa Colossus divided the personality and the power of Christ into 5 scriptural order. Gibahin niya. Kung may gitawag ka mo, sini nga illustrator commentary, imo na makita. Kung ara ka mo sa inyong cellphone, makita niyo na. Number 1, the metaphysical order. Ano ning metaphysical order? Nagkahulugan ni sa mga butang nga hindi natawhanon. Mga butang nga hindi matungkad. Mga butang kung kaisa nga hindi mo maintindihan. Ano ni nga mga butang? He is the image of the invisible God. Dayon, the divine attributes dwell in Christ. In Him dwells the fullness of Godhead bodily. Entonces, kung kinahanglan ka sa Diyos, si Jesus, amo ang pamaagi nga makaplagan mo ang Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo. Kung kakinahanglan ka sa provision sa Diyos, si Jesus ang yabi nga mabuksan ang provision sa Diyos. Ulan na. Ang pinakabudlay converter, ako nakita when I was sa training school, kag dayon, ang gitawag, gitraining kami how to witness sa Muslim.
ang gitawag ang mga missiologists nagpaandam gid. Ang Muslim ya hindi na makambyo sa istorya. Lock in thinking na naya. Makonvert sila kung mapakita mo ang gugma ni Jesus. Palpakan na ito naging. Tungod kay ang simbolo sa Muslim ya, espada na. Ang Christianity ya, imo makita kung hindi ka magpati, ang Christianity gugma. Entonces, ini nga mga tao gutom ni sa gugma. Kapintas mo. Kag imo makita, siling pa dito sa mga missiologists, ang diferensya mo kag sa Muslim amo ni, hindi gid ma-apply nila ang ngalan sa ila Dios. Tugay way balaan espiritu nga nagabulig sa kasaysayan dito nga giplastar. Sino ang makakonvert? Giplastar sa mga missiologists ang gitawag Mosque of Jesus. Mosque na nga diin. Ginganlan na sa mga imam, Jesus Mosque. Nga, ibo makita iya, ang Ginoo mismo, nagpadamgo sa imam. Nga, ining gitawag iya nga, ang tuod gid, amo ang gitawag iya. Jesus ang matuod gid nga makaluwas. Kag imong makita dito giportray, may malong sila, gapangamuyo pud sila, gitawag ya suno sa tradisyon sa Muslim, pero ang ilagi hinambit na hindi na si Allah, hindi na si Muhammad, kundi si Jesus na. Palpakan na to na Ginoo. Amo tong Jesus Mosque. Nga, ara lang sa iya ang divine attributes dwell in Christ sa metaphysical nga order. Ikaduha, sa physical order, ining aton gito, kung maghambal ka physical nga order, imo makita iya, ang aton natural kaglawasnon nga kahimtangan, He is before all things. Waay pa ning dagat, ara na siya. Siling pa ni Solomon niya sa Proverbs chapter 8, waay pa ang tanan ara nako. Tupad sa iya as a master worker. Upod na siya sa amay. Amo gani na bisan anon lubag-lubag ang gitog the doctrine of the triune God, the Trinity of God, hindi ni malubag nga tuod ni kay mabasa ni sa Biblia. Palakpakan na ito na Ginoo. Kag dayon kung imo lang taon, of all material creation, amo na nga matingala ka nga, nabuhi man ng pispis, way man ng panggas. Nga, ining naghimo sa pispis ya, ining naghimo sa gitawag ya isda, kabalo ni siya pag magsagod tungkol kay siya ang naghimo. Pagbagan na ito na Ginoo sa ni. Kag dahil kung imo naton, He is the author of all that exists. Amo na kung basahon mo ang kulusa siya, maamis ka, ano ka baskog, ano ka makatilingala si Kristo Jesus. Pagbagan na ito na Ginoo sa siya. Imo makita, He is the author of all that exists. Ito sis kung magtapik ka sa iya, ang imo gitapikan, amo ang author sa tanan nga mga butang nga ras imo palibot hasta ikaw. Amo ganina kun ma-arrange lang nimo nga ang iya gipangayo mahatag mo, kag mahatag mo, ang iya ginayo sa imo mahatag mo, mahatag mo ang pagpasalamat, mahatag mo ang iyang ginayo nga pagdayaw, si tutuon, mahatag mo ang tutuon nga pagsimba, mahatag mo ang tutuon nga generosity kag pag-alagad. Imo makita, wala ka nang hahanapin pang iba. Nga, siya ang makasupply sa tanan mo nga pagkinahanglan, tanan mo nga pagkinahanglan, nagligad karon ka sa palabuto nara sa iya.
Amo na nga ang mystical unity, siyado ni ka misteryoso nga doktrin nga diin. Imo makita amo ning giligaran sa iban nga mga simbahan nga amo utan nini ang unod sa tanan nga fullness sa revelation sa redemption. Prakpakan nato na Ginoo sa dayon physical order. Dayon theological order, which does the following refers to the relationship with men. He is the Redeemer, the reconciler. He is the mediator of the doctrine of reconciliation, of the normal relationship of God to man. Wow. Sa theological na order. Amo na nga imo makita iya siling pa sa tanan. Siling pa niya, nagasulat ko sa inyong mga utod, mga anak, nga hindi ka mo magpakasala. Pero kung sa pagdalagan niyo, pagpalagyo sa sala, naapsan ka mo, may manugpatunga ta nga siya ang makasarang sa pagpatawad sa aton mga sala. Palakpakan naton ang Ginoo. Kung mo siya mo, the mediator of the mystery and the doctrine of reconciliation, of the normal relationship of man to God. Normal nga relationship. Tapik lang ta. Galikay kung kaisa sa ako nakita, hindi na ko sa iban nga, dalon ta pa kamo, daw walihan ta pa kamo. Ako nakita in my personal experience, nga kung kaisa, ang hatag bala sa Diyos, ang panalangin bala sa Diyos, ang bendisyon bala sa Diyos, daw kung kaisa, amo na nakapahamulag sa aton pagtapik. Everybody say amen. Hindi bala? Kung natagan ka na sa Ginoo, at hindi ho naman mo na. Kagdayon, kung hindi balansi ang imo paghangopya, ang imo pagtatap sa hinatag, maglabaw na sa naghatag. Amo na nga kita diri, satagan ka sa Ginoo, amo na nga, may mga salakyan diri, saway pa siya nagsakay, gipadidikit, gipapangamuyuan. Ang purpose na, hindi kay kundi ang purpose na nga inang ginhatag, hindi mangin kaaway sa naghatag. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Mangin magamit sa naghatag. Di ba lang? Masiling tanga, hindi ba pagdidikit at salakyan, mahibi ang kalaban na naghibi. Lord, gamita gini Ginoo. Gamita gini nga salakyan para sa imo kahimayaan. Ang motor, gamita gini Ginoo. Sakyan ko ni pagkantos Prayer Mountain, imo makita sa mga... Pero ang problema sa aktual na, magkalabunggo na lang, madamage na lang, hindi magamit. Sino ang sala? Ang gitapikan o ikaw nga nagtapik? Everybody say amen. Dayon, pagkabunggo na, hindi na magamit, Lord, gialaw man nimong panulay nga mabunggo. Basulo ng Ginoo. Nga, tandaan tani, nga imo makita iya, the enemy of the invisible things, always da sa visible nga mga butang. Amuna nga sa tagsa kation, gapangamuyo kita, sa hindi bata maglakat, devotional kita. Namangkot ko sa sawa ni Brad Inting. Brad, ay koter. Nagdevotional ka mo? Di Porto na tabo. Iya na lang kami. Hindi. Nga kinahanglan kamo nga mag-isa sa isa ka panimalay. Tungod kay kon sa sina nga adlaw may tandugon sa pagsulay kag sa panulay ang isa sa membro sa inyo panimalay, ipiktuhan kamo tanan. Palakpakan nato na Ginoo. Everybody say. May isa nga tandugon. Ulan natabo dito sa kutkot, natandos ba? Tanan. Ang halin sa Manila na tandog, ang halin sa Cebu na tandog. Tanan.
Ito sis ang pagmintin. Kinanglan mahibalota sa Ginoo nga makamintin sa aton. Tungod kay bisan diin kita maglakat sa sini nga adlaw, tungod kay preparado na ta sa pag-atubang sa mga pagsulay. Ang imo kabataan, dira na sa pagdibusyon. Ang imo bata na mati na sa pulong sa Dios. Ikaw nga bana nangamuyo ka na, ikaw nga asawa nangamuyo ka na. Diin ka mo gitawag ya maglapta sa sini nga adlaw. Ang presensya sa Ginoo magaupod sa inyo. Ang preservation, ang provision, kag ang protection sa presensya sa Ginoo mag-upod sa inyo. Kaya hindi magkamo magbinulagay magikamo. Pero ang nag-upod sa inyo nga inyo gitapikan tagsa-tagsa, hindi na mubiya sa inyo. I will never leave thee nor forsake thee. Palagpakan na ito na Ginoo. Dayon, makanto kita. The moral order. Maghambal gani ka nga moral, related na ni sa gitawag ya imo paggawi, pagbinatasan. Amo na nga sa dira nga matapi ka sa Ginoo, hindi ka mabala, hindi ka mahadlok, hindi ka mabalaka, nga tandugon kung kaisa ang imo pagbinatasan. Matandog ang imo pagbinatasan. Kung may pagkadalok-dalo ka, tandugon na sa Ginoo. Kay opposite na sa imo gitapikan mo. Everybody say amen. Ang imo gitapikan, siya ang naghatag sa tanan nga supply sa universe. Ito sis, gusto siya nga sa nagtapi ka siya, mangin kaangay ka man niya. Nga kung gisuplayan ka niya, madumduman, just remember others, gadin paagi sa imo to, kay ikaw ang channel of blessing, may nagkinahanglan man, palagpakan na to na Ginoo sabi. Hindi ka storehouse, nga sige pangayo na sa Ginoo, kagdan magbutang ka budiga, nga imo ibudigahon para sa inip nga bugas, hindi. Imo makita, priska pirmi ang nagaabot sa imo tungod kay ang paggamitan sa imo nga mga butang dira sa kadayawan kag kahimayaan sa Ginoo kag sa hilikoton sa Ginoo, priska nga mana nga din magatubod sa ila. Palagpakan nato na Ginoo. Kag dayon kun imo lang taon, makadto kita sa the apocalyptic order, the order of the things to come. Kumplito ang Ginoo. Hindi nimo ni ang sa palaabuton, preparado na. Amo ganina, ang ginuulain mo, pareha ni sa maalam nga iloy. Nga, nanamkon pa. Way pag gani nanamkon siya, nagpreparar na siya sa ibayo, sa bata nga matao si Asabak. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Nagpreparar na siya sing bibiron. Nagpreparar na siya sing gitawag yan lampin nga kung mataho na nga bata, preparado na. Subong sina ka, preparado ang Diyos para sa aton. Anong hambal sa Ginoo? Siling pa dyan sa Mateo Kapitulo 6, nakahibalo ang inyo amay, nga nagakinahanglan kamo sini nga mga butang. Palagpakan na ito na Ginoo. Nakahibalo ang inyo amay. Kay amo ning gipangita sa mga hintil kag sa mga pagano nga way nag-aalagad sa Dios. Amo ning gipangita. Ang gipangita pagkaon, ang gipangita ilimnon, ang gipangita biste. Di sige Jesus nagsilingin, kahibalo ang inyo amay nga, nagkinahanglan kamo sini. To kay amo ning gipangita sa mga tao nga way nag-alagad sa Dios. Pero lang po man anong hambal, pirmi daw gitawag pirmi na to nagisag ulo bisan pa si Brother Bal, ano gani? Ano gani Brother Bal? Na pangitaa ang ginharian sa Dios kag pagkamatarong kay ining gipangita sa mga hintil nga wala nag-alagad, igadungag na sa imo. Palakpakan na to na Ginoo sini. Nga
Ang imo gitapikan niya, hindi lang kay ara sa gitag moral order, hindi lang sa theological order, hindi lang sa metaphysical order, kundi imo makita apocalyptic order nga ang mga butang nga palaabuton gipreparar na niya, bisan ang langit gipreparar na niya. Amo kanila ang langit ya para ni sa mga tao nga gipreparar. Amo na di na ta magpainto. Sila nga, imo makita iya nga, way na gaalagad, way na relasyon sa Ginoo kag aton sing kanong nga nalangit, utod kag abyan. May pa maghipos na lang ta. Kay basig way na sa langit. Everybody say amen. Ang hambal sa Biblia, malisod magani maluwas ang matarong, diin na ning gitong naghimo sing malaot. Ito sis ang langit ya, sa apocalyptic order, ang langit ya, gipreparar na sa preparado ng mga tao. Palakpakan na ito ang Ginoo sa Ang lawyer's office, gipreparar na para sa mangunguma? Hindi. Para sa mga gitawag yang mga switik ng mga tao, mga scammer? Hindi. Gipreparar na sa mga tao nga nagtuon sa abogasiya. Ang langit ya, gipreparar na sa mga tao nga diri sa sining nga kalibutan nagatuon sa langit noon nga mga butang. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi na ta. Balikon na kon, kung tuod lang gini, nga ang tao maluwas sa gitawag pag-ampo. Hindi na ta magkadto ni simbahan, galangay-langay na ta sinigilagaw na to ni. Nga, kasarang mata magdipon. Kung nagipangayo, abi, gipangayo 50,000 para sa aton kalag, hindi na to na masarangan. Sa magtinir ta sa kalibutan sing 20 katuig. Pero hindi na ang kaluwasan. Ang kaluwasan na mo ang pagtapik din sa Ginoo. Pagpagan na ito ng Ginoo sa gipawali ko, may isa ko giwalihan nga patay. Nagsiling, sinsiro ang amay. Noy, mamangkot ko sa inyo, kay mag-service man. Diin mamakaluwas ini. Pangadye o ang inyo serbisyo. Aktol siya po. Iko, nung, wagin sini makaluwas nga duha. Siya? Kaya makaluwas ang Ginoo lang gid. Pagpagan nato ang Ginoo sila. Amo na ang importante nga butang. Nga bagay naton. Makadto balata. Makadto ta balik ta sticks daw tungod kay ang oras naton. Sa hilunggo bala sa ipididay. Episyo 3 santod sa 20 guro ni. Arena, basahon ta. Agod si Kristo magpuyo sa inyo tagipuson tungod sang inyo pagtuo. Kung way sing pagtuo, way sing makapalipay sa Diyos. Kaya ang bisan sino nga nagpalapit sa Diyos, nagtapik sa Diyos, una magtuo siya nga may Diyos. Kag siya nagabalo sa tanan, nagapangita sa iya. Palakpakan na ito. Gipangamuyo kuman nga magpanggamot kamo kag magmaligon sa gugma sa Dios. May isa ko nabasa sa Facebook nakakadlaw bala ko. Panahon ko sa Christmas, ligan nanawagan ang Paris Press. Paghimo sulat kamo pre-request, ibutang ninyo sa tiilan ni Bibi Jesus. Agud masabat ang inyo pag-ampo. Imo makita, may bata nga igihinganlan po sa nagkuan, si Tutoy. Nagsulat sing pre-request. Kagdayon, sa pagsulat niya sing pre-request, imo makita iya, ang iya gisulat, nangayo sa bisikleta. Nangayo sa bisikleta. Iya gibutang dito siya pre-request. Dear Jesus, hatagi ko bisikleta, love Tutoy. Gibutang dito. Pagkadason, nga tuig, way ginabaton sa Tutoy. Nagsiling na po ng paraphrase, butang na po kamo. Sing gitawag ya nga, butang na po kamo, sing gitawag ya,
pre-request sa tiilan ni Baby Jesus. Oh, butang na po tutoy. Nga mo dyan po na pre-request. Dear Jesus, hatagi ko bisikleta. Tutoy. Nadaso na po ang tuig, ikaduha na nga tuig, huwag gigabaton. Sa ika-3 katuig na, nainit naman ni si Tutoy. Imo makita, suno pa sa to nga kaladlawan. Waay na nagsulat siya. Ang iba nagsulat, waay nagsulat. Pero sige siyang simba. Gipaabot niya nga naguluwa na ang tanan. Kay simba sa kahaponon mo. Pagkwa na iyagi si Mama Mire nga gitawag ya ano na ining gitawag ya nga estatwa iya gidalan kon gidalan niya bag nga dako kag dayng gisulod niya si magkag buwa siya nagbilin siya sing sulat. Dear Jesus, pag hindi mo mahatag sa sini nga Pasko ang bisikleta, hindi na ka mo magkita ay sa imo iloy. Kidnapuransam na ni. Tungkol kay, imo makita ya, ang hindi isakto nga. Kahit kailan man, hindi na ka mo magkita sa iyong ina. Nagpaintindi nga, imo makita ang pulong gipangamuyo kuman nga magpanggamot kamo kag magmaligon sa gugma sa Dios. Magpanggamot kamo. Kamusta ta? Nang gamot na ginbalata sa aton relasyon sa aton pagtapik sa Ginoo. Everybody say amen. Kay kung nang gamot ka na, lantawam lang ang magtiayon nga nang gamot na sa ila relasyon, bisan mag-ilinaway pala, hindi na magbulagay. Everybody say amen. Lantawam lang. Kita ko nga sa delegado pang ako namay, may mga asawa dito nga gipabuklan sa bana mo. Gikastigo dito sa bana na nagpirmahanay na nga magbulagay. Pero daso nga si Mana nag-uliay naman. Imo makita iya, gipangbuslutan na ang mga kaldiro, gibuslutan na ang mga kalaha, kay hindi na agod nga way natikangan magbulagay sila. Pagkadason nga si Mana to kinanggamot na ang ilang relasyon, abi mo lang, nag-impo naman sa ilabalay, kag dayon ang gitigangan, gitawag iya Milo na. Lata na sa Milo. Nga, nanggamot na. Everybody say amen. Nagintindihanay na. Imo makita ya, kung kaisa daw gagira na gasininggitay na, pero pagkahapon, labing-labing naman. Nanggamot na namo. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Why nagitawag yan nga? Why na makaguba? Nagpaintindi, amo na untani, ang relasyon na ito sa Ginoo. Ano man ang matabo, hindi na ang Ginoo. Hindi na ta magbulag sa Ginoo. Tugay, ulihin na kung magbulag ta sa Diyos. Everybody say amen. Dayon, ano ang 18? Agod nga kamo kag ang iban nga makatawan sa Diyos. Makaintindi. Na, amo ning problema mo. Makaintindi, basahon na ton. Agod nga kamo kag ang iban nga mga katawan sa Dios makaintindi kung ano kadako ang gugma ni Kristo sa aton. Palakpakan naton ang Ginoo. Makaintindi ka kung ano ang kadako ang gugma sa Ginoo sa imo. Kaya kung kaysa kung di ka makaintindi sini, imo makita iya. Kung imo di ka kaintindi sini, imo trataron nga may naghigugma pa sa imo labaw sa gugma ni Kristo Jesus. Ang gugma sa imo sa humayo man na. Pero hindi na basta nga ikumparar mo sa gugma sa Ginoo kay imo asawa way na nagpabitay sa cross, ining gitapikan mo nagpabitay ni sa cross. Napilasan Amo nagsiling pa ni Apostol Paul, isa sa mga challenging word ni Apostol Paul, waay pa kamo natului dugo. Sa inyong pag-alagad sa Ginoo, waay pa kamo natului dugo. Nga, ang imo gialagad yan, natuluan ni dugo. Palakpakan na ito ng Ginoo sini. Napatay ni tungod sa imo. Gilubong ni sa tungod sa imo, kag nabanaw ni sa tungod sa imo. Amo nga balik ni Jesus, why si makakuha sa kon kabuhi?
Why? Hindi ito si Pilato makakuha, hindi ito si Herodes makakuha, hindi ito mga Hudyo makakuha. Tinagoy pusoon kag voluntaryo nga gihatag ko ni para sa inyo. Agod nga kuhaon ko mani para sa inyo. Palakpakan na ito na Ginoo. Makaintindi kung ano kadako ang gugma ni Kristo sa aton. Kagdayon ano pa? 19. Basahon ta. Kabay pa nga mahibaluan ninyo ang iya gugma. Bisan nga hindi ini maintindihan sing bugos. Apostol Paul brilliant na gito nga scholar sa Old Testament. Just imagine, nagsulat sa 13 ka libro sa New Testament. Pero siling pa niya sa pagkakaroon, hanapa, buron pa. Hindi pa ginlubos na ko nga maintindihan. Pero kung adto na ko sa langit, maintindihan ko ni sing bugos. Palpakan na to na Ginoo. Oh, nga hindi kini maintindihan si bugos. Agod nga ang tanan, basahon ta, agod nga ang tanan nga yara sa Dios, mangin ara man sa inyo. Ulit to na. Sa mystical unity, agod nga ang tanan nga ara sa Dios, mangin ara man sa inyo. Nagpaintindi ang gusto sa Ginoo nga mutapi ka, ang ara sa iya mangin ara sa imo, kag ang ara sa imo mangin ara sa iya. Makauturan, nagmahay ko. Nga por souvenir, suway na ko ni na, kaya kung akong basahon ng mga systematic theology, yutay lang ang mga pahina nga nag-okupar sila. Pero ako nakita, damo na nga mga topic, kingdom, damo na. Imo makita, pero ako na di paraan, useless ning tanan kung hindi magsangko sa imo pagtapik sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Totoo ba? Agud nga ang tanan nga yara sa Dios mangin ara. Masini ka, gipanalanginan ka. Tugod kay ang handom sa Dios, ang ara siya nga panalangin mangin ara sa imo. Nga gipatawad ka, kay ang handom sa Dios nga kapatawaran nga gipakamatyan sa krus ara sa imo. Nga may paglaom ka, kay ang handom sa Dios nga din, ang paglaom nga iya gipakamatyan, manginara sa imo. Amo na nga makasiling kang katapusan, for me to live is Christ and to die is gain. Plakpakan na to na Ginoo sini. Dahil versikulo 20. Anong hambal? Paskugon ta. Matindog ta. Dayawon ta ang Diyos. Ha? Tiyo mo lang sa pagtapik sa imo, pagtapik na ton sa Ginoo, ang katapusan nga gitawag response na ton, ano gani? Dayawon ta ang Diyos. Tungod nga paagi sa iya gahom, nga nagapanghikot sa aton, ang iya mahimo sobra pa sa ginapangayo ukon ginahuna-huna. Palakpakan na to na Ginoo. Ang iya ginhimo, sobra pa sa imo gipangayo ukon ginahuna-huna. Amo na masili ka nakadawat makusubra. Tungod kay ang hambal sa Ginoo makadawat ka sobra sa imo gipangayo kag sa imo gipanguna-una. Palakpakan na to na Ginoo sini. Kalikay ko kaysa hindi ka kaintindi sini, imo makita masili ka nalagpatan lang hindi nilagpat nahimo nito kay nagtapi ka sa Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo.